Okay, so ayan, natapos na natin install yung ating AcroRip. So pag binuksan natin to, bubuksan natin itong AcroRip color para ito dun sa mga color pure ano lang, color lang, walang white. So ito talaga madalas natin ginagamit, AcroRip white. So dalawa yan pag nag-install kayo, automatic. So bubuksan natin itong AcroRip white. Okay, click yes. So, ayang nakikita nyong error na yan, ibig sabihin hindi po nakasaksak yung ating USB or hindi na-detect. So, ulitin ko. Hindi nakasaksak yung ating susi, yung dangle key natin, no? Kailangan isaksak natin bago natin buksan yung AcroRip natin. So, install ko siya. Okay, ayan, nakakabit na yung ating USB. No, buksan ko ulit. Ayan, USB dangle key natin. So, ayan, nakabukas na siya. Okay, so ready na yung ating AcroRip. So, wag nyo tatanggalin yung inyong AcroRip kasi pag tinanggal nyo siya, kagaya nito, tatanggalin ko po yung ating USB dangle key. Ang mangyayari, mag-error siya. Then, ang susunod, mag-exit siya. Ayan, magko-close siya. So, dapat laging nakakabit yung ating AcroRip USB dangle. Yan yung pinakasusi natin para mabuksan natin yung software at magamit natin. So, wag nyo pong iwawala yan. Yan, napakahalaga po nyan. May nabibili naman sa amin yan in case no, talagang na misplace nyo, talagang nawala. Pwede po kayo bumili ulit dito sa PopTrade. So, okay. So, bukas natin yung AcroRip. Tuturo ko sa inyo paano to yung initial setup nya. Yan. So, ito na yung pinaka-interface nya. So, unang-una natin gagawin, bago tayo mag-set ng settings, punta tayo sa File, Open, buksan natin yung yung drive C natin. Nandoon kasi yung yung mga sample files natin. Diyan ko nilagay kasama ng bundle. So, sabihin na natin na meron kayong A3 size, no? Meron kaming pan-testing dito, A3 size na printer, no? Naka L1800 po kayo, example. No, kung kayo naman ay naka L805A4, so ito yung gamitin ninyo. Maggagawa ko ng ibang settings nun, pero sa ngayon A3 muna tayo. Okay, so open. Ayan, medyo matagal lang siya. So ayan yung ating file. So wag nyo nang gagalawin yan mga ka-printing kasi naka-size na po yan sa Photoshop. So magkakaroon ako ng separate tutorial para dun sa kung paano magle-layout, paano kayo gagawa ng design sa Photoshop papunta dito sa AcroRip. Kasi dito sa AcroRip talagang printing lang po ang magagawa ninyo, hindi kayo makakapag-design dito, print lang talaga siya. Okay? So, ito, nakaset na, galing na sa Photoshop yan. Then, yan po ay naka-PNG, mapapansin nyo dito sa kaliwa, transparent po yan, butas po yan. Kung ano lang yung design na nilagay ko, yun lang, butas talaga siya, kumbaga, kung ilagay natin yan sa black shirt, naka-design yan sa black shirt, lahat ng butas dyan, lalabas yung black na tela. So, hindi siya masyadong mainit. Yan, sa design na yan, okay? So, setup na tayo. Unang-una natin sa setup ay yung layout. Okay, so ito po ay naka-centimeter. No, ang centimeter sa A3 size na papel, ang centimeter niya, ang width niya ay 29.7. Yan ang kanyang width. Then ang height niya ay 42. So, yan sa centimeter ang A3. Then wag niyo kakalimutan, dapat lagi tayong naka-mirror. Yan, mirror image. Yan, okay. Ito po ay naka-portrait. Ngayon naman, kung gusto niyo po ang design naman ninyo ay naka-landscape, nakapag-design kayo ng landscape, ikutin niyo lang po gamit itong rotate. So, naro-rotate po yan. Pwede nyo i-rotate yung design ninyo. Okay? So, then, wag nyo po kakalimutan, maglagay po kayo ng extra space sa gilid na at least ganitong space siya sa taas, sa gilid, tsaka sa baba. Kasi, yan po, gawa ng ating mga printer ay merong natanggal na yung ating star wheel. So, wala nang star wheel sa gitna. Ang star wheel na lang yan ay nasa gilid, nandito banda. Ayan, nandyan banda yung star wheel. Sa kabila naman, nandito banda yung star wheel. So, iiwasan natin yun kasi kapag kayo ay lumapag sa ating design, po yun, kung di niya kakayurin, magkakaroon siya ng marka. Magmamarka siya na para siyang dinaanan ng langgam.
Pero dito sa gitna, wala nang ano dyan, walang star wheel. So, yun lang, iiwasan natin yung kaliwa, ganyang mga distance sa kanan, tatansyahin nyo lang, ganun din. Then sa ilalim, dahil wala na nga pong star wheel sa gitna, mahihirapan na po yung papel kapag bumitaw na siya dun sa primary roller niya, kung saan siya unang pumasok yung papel. Pag bumitaw na yan doon, possibility na sumayaw yung print ninyo, masisira po yung ilalim na part. So maganda, pwede nyong dagdagan yung film ninyo, extendan ninyo, mag scotch tape kayo, dagdagan ninyo ng mga 2 to 3 inches para kahit dulo-dulo na, may hinahawakan pa rin yung roller ninyo at hindi sumayaw yung film. So yun lang ang para ma-maximize natin yung ating A3 size. So okay na tayo dito sa layout, sa printer. Ang printer na gagamitin natin dito sa printer ay, dahil tayo ay naka L1800, gagamitin natin yung ito, Stylus Photo 1390 and 1400. Okay, sa port naman ang settings natin, hanapin nyo lang yung printer ninyo na L1800. Yan, hanapin nyo lang yung printer nyo na L1800 kung saan siya nakakabit. Ang suggestion ko po, buksan nyo na po muna yung printer ninyo, i-power on nyo yung printer ninyo bago nyo po buksan yung AcroRip para ma-detect na agad siya dito. Pag hindi siya na-detect, nauna nyong buksan yung AcroRip, then saka nyo lang binuksan yung printer, lalo pag bago lang yung printer, hindi pa kilala ng system ninyo, hindi siya agad lalabas dito. Kailangan nyo i-exit yung AcroRip at buksan ulit para mag-refresh siya at lumabas dito sa sa ports ninyo. Okay, yan ang babaguhin natin. Ang sunod na babaguhin natin dito na sa setup, yung resolution white. Dito sa resolution white, ito 1440 ang gagamitin natin, 1440 dpi. Ganun din dito sa resolution color, 1440. Okay, so wala na tayong babaguhin dyan, yun lang dalawa. Then sa ink, color dot size natin ay medium plus large. Ayan, medium plus large. So dalawa yan sila. So ayan ang pinaka settings natin dito sa printer, sa pangalawang tab. So punta na tayo sa pangatlong tab. Napaliwanag ko rin po sa inyo. Ang ink channel na gagamitin natin ay YKWWMC. In case na hindi ganito yung lumabas sa inyo, walang ibang option or napakadami yung pagpipilian, double check balik po kayo dito sa printer. I-double check po ninyo kung kayo po ay naka 1390 by 1400. Okay, yan ang tamang settings po natin. So balik tayo color, then piliin natin yung YKWWMC. Yan po kasi yung settings ng ating printer. So naka YKWWMC siya. Okay, so dito naman sa ink limit, nire-recommend po namin, kung gusto niyo talaga ng makuha yung kulay, pwede kayong gumamit ng 35 hanggang 40 na ink limit. Mas makapal, mas mataas yung percentage, mas makapal yung ink. So halimbawa, sample natin 45, then ang babagoy natin dito sa white, 200% tayo. So yun kasi yung conversion namin dito sa PopTrade. Yan ang settings na ginagamit namin. Pwede nyo naman pong bawasan yung white sa 100, sa 120, depende po sa requirements ninyo. Ngayon naman po, kung meron kayong specific na color na gustong kopyahin, ang kailangan nyo lang gawin ay i-click nyo lang isa sa mga color na yan. So ma-adjust natin yan, C, M, Y, K. So magagalaw natin yan. Itong mga to, hindi natin may edit yan kasi hindi yan kasama sa ating option. Okay, so ito lang ang ink natin, CMYK lang tayo. Okay, so halimbawa, ang design ninyo ay more on blue, meron kayong magenta dito, mataas din yung magenta ninyo. So pwede kayong pumunta sa tigpo 45 muna. Ayan, try nyo lang. Ito kasi dito nyo malalaro yung kulay na gusto ninyong lumabas. So kung sa ganitong settings ninyo ay lumalabas yung royal blue ninyo, nagiging violet o purple na siya, ibig sabihin sobra kayo sa magenta. So pwede nyong bawasan yan. Pwede nyong gawing 10 or totally disable nyo yung magenta. Walang lalabas na magenta doon, cyan lang. Okay, so pero default settings natin talaga na ginagamit ay ito. So yun ang gamit lang nung pinakita ko lang sa inyo yung gamit nung
controls na to, CMYK. So kontrolado nyo yung kulay para lang po kayo nag-watercolor o nagtitimpla ng pintura. Yan, so kontrolin nyo yan dyan para makuha ninyo yung kulay na gusto ninyo. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo yan gagamitin. Yun basta yun po yung pinaka basic dyan. Yun, gagamitin ninyo ng kukontrolin ninyo yung color percentage, kung ano yung gusto nyong mababa at saka kung ano yung gusto nyo ng mas mataas. Okay, so balik tayo dito, ink limit. Yan, 45%. So ibig sabihin pag ito pinili natin, lahat yan naka 45%, lahat ng kulay na yan. So yan ang gagamitin natin. Then ICC profile naka off lang, hindi po muna tayo gumagamit niyan. Pero pwede nyo pong gamitin kung gusto po ninyo. Kung marunong kayo gumamit ng ICC profile, pwede nyo namang gamitin yan, i-on. Merong mga ano yan, mga standard na ICC profile yan, na Photoshop 4 and Photoshop 5. So hindi po muna tayo gagamit yan. Naka-off lang tayo. Okay, so next, yung pang-apat na settings natin ay yung white ink control. So dito sa white ink control, itong gradient white under any colored pixel. So ito yung medyo ano siya, medyo hindi siya sobrang kapal, no, na design. Maganda ito lalo doon sa mga nag-half tone. Yan, ginagamit yung gradient white. Pero dito sa settings natin, mas gusto ko yung 100% white. Depende po yan kung paano nyo gagamitin. Pero ito lang madalas ginagamit po dyan. 100% white or gradient under any colored pixel. Okay, so after nyan, wala na kayong bang babaguhin, kundi yan lang. Then, yung decrease pixel, ito po yung kumbaga i-decrease niya yung white sa likod para hindi siya lumitaw sa gilid. Kumbaga medyo ipapasok niya yung white sa loob. So dapat pantay po yan. Kung ilan ang nilagay ninyo, dapat pare-pareho. So ang nire-recommend namin 3 to 5 px. So gagamitin natin ngayon 5 px yan. 5 px tayo. Okay? So yan yung settings natin sa apat: layout, printer, color, and white. So yan yung pinaka-setup natin. So pag magpe-print na tayo, naka-ready na yung film natin. So punta kayo sa printer. Yan, printer, then click nyo lang yung print. So ito wag nyo kakalimutan mga ka-printing. No, kapag nag-print kayo minsan walang puti na lumabas, ibig sabihin hindi nyo na i-check tong dalawa. Print color first, tapos color plus white. So pag nag-print na kayo niyan, magkasunod na yan lalabas. Isang salang lang yung color ninyo at saka yung white. So ayan ang pinaka wag na pong kakalimutan. So ready na kayo mag-print. Pag click nyo ng print na ito, salang nyo na lang yung film. Okay? So yun lang. Tapos na tayo sa ating tutorial sa Epson L1800 Acro Rip installation and kung paano i-setup. Okay? So maraming salamat mga ka-printing.